So magtuturo po ako mga kapatid, hindi po mga ngaral. Praise the Lord at salamat sa pagkakataon na tayo muli ay makakatayo upang magbahagi ng salita ng Diyos. At naniniwala ko na laging may mensahe ang Panginoon basta patuloy na maging bukas yung ating mga puso upang tanggapin ang kanyang salita. Praise the Lord. So malaya po kayong makakaupo mga kapatid. Praise God. So, nais ko lang po magbasa ng salita ng Diyos dito sa 1 Chronicle, chapter 16, verse 29. Kung mayroon po kayong Bible, pwede po kayong makipagbasa habang binabasa ko po sa Tagalog. 1 Chronicle 16, verse 29, sabi po dito, kilalanin ng lahat, maluwalhati niyang pangalan. Bawat isa'y lumapit at siya ay handugan. Sambahin si Yahweh sa diwa ng kabanalan. Sa wikang English naman, give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of holiness. Praise God. So, ang ituturo ko po mga kapatid ay may pamagat na nagsasabing, worship the Lord by all means. So, patungkol po sa worship mga kapatid, praise God. Ang sabi po sa worship in Greek is proskuneo, which means to fall down before, to bow down before, to kiss like a dog licking his master's hand. Praise God. So, kung titingnan po natin mga kapatid, hindi lang siya basta salita, pero meron siyang malalim na kahulugan na ang worship ay para po sa ating Panginoon. Kaya sa lahat ng panahon ay kailangan nating purihin, sambahin ang ating Panginoong Diyos. Praise God. Ang sabi rin niya dito, we also have sibazomai, meaning to render religious honor. It says in Romans Chapter 1, verse 25, who changed the truth of God into a lie and worship and serve the Creator more than the Creator who is blessed forever. So nandun mga kapatid na hindi natin pwedeng baguhin ang katotohanan ng pagtuturo sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga lies, mga kapatid. And sabi niya dito, lastly, we have the Greek word sibomai, meaning to revere or adore. Sabi niya dito in Acts 16, verse 14, and a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worship God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul, also in Matthew 15, verse 9, but in vain they do worship me, teaching for the doctrines, the commandments of men. So nandun mga kapatid na kung titingnan po natin na ang salita ng Panginoong Diyos ay hindi pwedeng palitan ng pagtuturo ng tao. At minsan sa ating pag-worship, matatawag itong vain kung ang mga doktrina ng tao ang pinapakinggan. Praise God. Worship comes from the word worth, which means the quality or value of something. So nandun mga kapatid na ang worship or pagsamba ay from the word worth, which means the quality or value of something. So kung titingnan natin mga kapatid sa pera, kunwari, kung titingnan natin sa daan, kung mayroon kang mapulot na makitang pera at piso lang ito, pupulutin mo ba mga kapatid? Minsan hindi pinapansin ng tao kasi hindi na makabili ng isang candy. So, hindi mo yan papansinin, nakikita mo na parang walang halaga. Pero sabi naman nila, hindi makukumpleto ang 1,000 kung walang 1 peso. Pero pag 1,000 mga kapatid ang makikita mo sa daan, pupulutin mo ba o hindi? Pupulutin kasi nakita nating may halaga ito. So, ganun din na makikita minsan yung kaibahan ng halaga sa pera. Pero pagdating sa worship naman mga kapatid,
gusto rin makita ng Panginoon na ang ating pagsamba ay hindi lang parang bayad ng piso lang na parang walang halaga. Pero ang gusto ng Panginoon ay makita natin yung tamang kahulugan ng salitang pagsamba, na ito'y maging katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Kaya nga sabi niya doon na to fall down before, hindi ka magpapakumbaba sa isang taong alam mong, awo mo serbi na, tapi kumatag pa rin to mga. Pero minsan, kapag alam mo na makaya kang tulungan, talagang uray isangit mo pa para lang humingi ng tulong sa Kanya dahil alam mong matutulungan Kanya, mga kapatid. So sa pag-worship natin sa Panginoon, kasali dito yung lubos na pagpapakumbaba sa ating Panginoon, mga kapatid. Lalo sa panahon natin ngayon na talagang patatagan, matira ang matibay. Di ba, mga kapatid? Marami na ang nanlalamig, pero kung tayo ay patuloy na magpapakumbaba sa ating Panginoong Diyos, nakikita natin na nandun ang pagpapala, nandun yung tinatawag na muli kang pinapalakas ng ating Panginoon. So yung worship natin ay hindi lang basta masabing umaawit ka lang. Maraming form ng worship, mga kapatid. At as long as nandun yung paghahanap natin sa Panginoon na nauunawaan ng puso mo at ng isip mo kung bakit mo ginagawa yan sa Diyos, ay isang katanggap-tanggap ito sa Panginoon, mga kapatid. So as a Christian, what is most worth to you, mga kapatid? Ano yung bagay na higit na mahalaga? Sabi niya dito, worship is the ultimate intimate experience. It is special and it takes you into a deeper, more intimate experience with the Lord. So di ba, mga kapatid, kapag naramdaman na natin yung tinatawag na paglapit sa ating Panginoon, alam natin yung pakiramdam na special. Yung talagang special ang Panginoon, yung nararamdaman natin yung deeper na pag-ibig natin sa Diyos, yung napapalapit tayo ng lubusan sa Panginoon. Di ba, mga kapatid? Worship is an outward experience of an inward change. Nakikita natin, mga kapatid, na itong mga bagay na ginagawa nating pagluhod, pagsamba, pagtaas ng kamay ay isang outward experience, mga kapatid, dahil kita natin. Pero yung inward change na tinutukoy dito ay nandoon yung napapalapit tayo ng lubusan sa Diyos, mga kapatid. Nababago tayo dahil sa ipinaparanas ng Panginoon yung Kanyang pag-ibig sa bawat sa atin. Nababago yung katigasan ng ating puso kapag sa actions natin at sa heart natin, mga kapatid, sa kaloob-looban ng ating puso ay nandoon yung lubos na paghahangad sa Kanya, nandoon na nababago yung ating puso, nandoon na nagnanais tayo na mapalapit tayo sa Panginoon at nagnanais tayo na maging katulad niya. Dahil yun naman ang gusto ng Panginoon, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Nais ng Panginoon na lalo pa natin siyang makilala, mga kapatid. So, gaano na ba natin kakilala ang Diyos? So, meron dito, sabi niya dito, the power of worship, what happens when you worship? Nakikita natin, mga kapatid, na kapag tayo ay nagsumasamba sa ating Panginoon, you see things change. Nakikita natin yung pagbabago ng sitwasyon. Kaya pag dumadalo tayo ng Sunday, mga kapatid, pag binigay mo yung best na pag-worship mo, kahit na mahinang-mahina ka, mga kapatid, nakikita mo yung changes sa mga sitwasyon, mga kapatid. May kanya-kanya tayong laban sa buhay na parang minsan hindi na natin kayang mapagtagumpayan. Pero pag nag-umpisa kang magsamba or sumamba sa ating Panginoong Diyos, nakikita mo na nararamdaman natin na may ginagawa ang Diyos, may kapangyarihan, may pagkilos ang ating Panginoon. So, ang nangyayari, mga kapatid, pag tayo nagpupuri or sumasamba sa ating Panginoon, nakikita natin yung mga bagay-bagay na nababago. And you get instructions. You get instructions, mga kapatid. The more na lumalapit tayo sa ating Panginoon at sumasamba, may mga itinudulog tayo sa Kanya, mga kapatid. May mga problems tayo or pagsusubok at
kapag tayo ay sumasamba sa ating Panginoon, nililid niya tayo, binibigyan niya tayo ng instruction, mga kapatid, kung ano ang dapat nating gawin. Especially kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, kapag nagtuturo ang ating pastor, mayroon tayong nakukuhang instruction, kesa naman yung Kristiyano ka pero hindi ka nagpatuloy, hindi ka nakakarinig ng Word of God, naniniwala ka lang sa sarili mong pangnanaw or pangunawa, at yun yung lalong hina sa atin, mga kapatid. Pero pag lumalapit tayo sa Diyos, yung bagay pa lang na nag-decide ka na dumalo sa gawain ng Panginoon, nandun na alam mo na kailangan mo siya at kailangan kang lumapit sa Kanya, mga kapatid. At minsan kapag sinasabi mo na, Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko, pero dahil sa salita ng Diyos na narinig mo, dahil dumalo ka, mga kapatid, mayroong rema na ibinibigay ang ating Panginoong Diyos. Amen? So, number 3, you receive a revelation. Nandoon, mga kapatid, na nire-reveal ng Panginoon sa atin yung mga bagay na hindi natin kayang unawain sa sarili nating pangunawa, mga kapatid. Mayroong revelasyon ang Panginoon na minsan yung mga salita niya na naririnig natin, na-connect natin sa ating sitwasyon at nai-reveal na yun pala yung gusto ng Panginoon na mapangyari. Nakakonect na yung salita ng Diyos dun sa sitwasyon mo na nandun na pala yung pangungusap ng Panginoon at nire-reveal na niya yung kanyang nais na sabihin sa bawat isa sa atin, mga kapatid. So yun yung kapangyarihan ng pagsamba, mga kapatid. You see things change, you get instructions, and you receive a revelation, mga kapatid. Meron din dito na 4 types of worship, mga kapatid. Number 1 is vain worship. Vain worship, mga kapatid. Ang sabi niya sa Matthew chapter 15 verse 9, "But in vain they do worship me, teachings for doctrines, the commandments of men." So nandun, mga kapatid, na praise God. Nandun, mga kapatid, na ang tradisyon ng tao, yung mga minanang katuruan, ito yung gustong ipangaral ng mga leaders dun sa Israel, at sinabi ng Panginoon na nilalabag nila ang utos ng Diyos sa pamamagitan ng tradisyon. Di ba? Mas gusto nilang ituro ito kaysa mismo yung salita ng Panginoon. Kaya nandoon yung vain worship na itong pag-aalay nila, yung akala nila sinasamba nilang Diyos ay napapaluguran pa, pero ito pala ay nagiging vain worship na sa ating Panginoon dahil mas pinaniniwala na nila. Ganon din minsan sa atin sa mga Kristiyano, lalo na sa mga dating unbelievers or hindi lumaki na Kristiyano, mga kapatid, mas pinaniniwala natin minsan kung ano yung mga naipasa na katuruan sa atin. Yung bawal nito, bawal niyan, mga kapatid, na akala natin kapag sumunod tayo sa ganito ay napapaluguran natin ang Diyos. Pero salamat dahil pinalaya tayo ng Panginoon. Ang sabi nga, "Ye shall know the truth, and the truth shall set you free." So pinalaya na tayo ng Panginoon dun sa mga maling katuruan. Praise God. Ang sabi rin niya sa Leviticus chapter 10 verse 1 to 3, nandun, mga kapatid, yung vain worship ni Nadab at Abihu na mga anak ni Aaron. Ito po ang ginawa po ni Nadab at Abihu na bilang mga anak ni Aaron. Nagsunog sila ng insenso, mga kapatid, at humarap kay Yahweh. At gumamit sila ng maling apoy na hindi yun yung inuutos ng ating Panginoon. Kaya mula sa Panginoon lumabas ang apoy at tinupok itong magkapatid na ito dahil sa kanilang maling ginawa. At ang mensahe ng Panginoon sa bagay na ito, dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin. At dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao. So parang ang akala nila ay okay lang yung ginawa nila na pag-aalay ng insenso sa harap ng ating Panginoon, sina Nadab at Abihu, mga kapatid. Pero at that moment, tinupok sila sa pamamagitan ng apoy, mga kapatid.
At yung mensahe na ito ay hindi po basta-basta ang paglilingkod sa Diyos or hindi laro-laro ang bagay na paglilingkod sa ating Panginoon dahil siya ay banal. Kaya nga kahit sa atin, sa paglapit natin sa ating Panginoon, napakagandang bagay na hindi lang tayo dumadalo sa church na parang pumunta ka lang na para magpakita lang ng attendance, pero nawa na bago pa lang tayo pumunta sa Panginoon or dumalo sa church ay naka-ready na yung puso natin na pumunta ka dahil sa Panginoon. Kaya yung bagay na ginagawang pag-awit, pagpuri, pagsamba, para sa Panginoon yan mga kapatid. Dahil sa pamamagitan ng pagsamba natin sa ating Panginoon, makikilala nila at re-respetohin din nila ang Diyos, lalo na kapag mayroong mga bisita na bakit sila ganito magpuri at sumamba. Dahil nandun mga kapatid na nauunawaan natin na ito'y para sa ating Panginoong Diyos. Na nandun nawa yung pagpapakumbaba. Kaya, ang sabi ni Moses sa kanyang dalawang anak at maging kay Aaron na huwag silang magdalamhati, huwag nilang punitin ang kanilang damit dahil kung gagawin ninyo yon, mamamatay din kayo. So, di ba, ang Panginoon na mismo ang nag-judge sa dalawang anak ni Aaron mga kapatid dahil sa maling ginawa nila. At salamat sa Panginoon dahil nabubuhay tayo ngayon because of His grace and mercy. Na kahit minsan lumalapit tayo na parang wala lang or parang wala lang sa puso mo, pero hindi yun yung gusto ng Panginoon na maging katanggap-tanggap na pagsamba. Lalo sa panahon natin ngayon na gusto ng Panginoon na makilala siya sa pamamagitan natin. Na sa pamamagitan ng kabanalan niya mga kapatid ay sasambahin natin siya nang may kabanalan mga kapatid, nang may malinis na puso. At sabi niya dito, at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao. Kaya nga yung bagay na ginagawa natin, napaparangalan ba natin ang Diyos? Kapag itinataas natin ang ating kamay, kapag inaawit natin yung kantang, I worship you, Almighty God, nanggagaling ba ito sa ating mga puso, mga kapatid? Hindi tayo pwedeng makapagsinungaling sa Panginoon kung marumi or malinis ang ating puso, kung nauunawaan natin or hindi ang ating mga inaawit mga kapatid. Alam natin na kapag nauunawaan mo yung inaawit mo na ito'y para sa Panginoon, nakakonek yung buong puso natin at yung buong isip. At hindi natin mapipigilan na mula sa kaloob-looban, napapaluha tayo kasi nauunawaan natin ang bawat lyrics ng kanta mga kapatid. At sa bagay na yon, hindi nakafocus yung mind mo sa ibang bagay kaya napaparangalan mo ang Diyos. Kaya pwede mong ipakita na dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao. So tayo pala yung example na pinili ng Diyos sa panahon natin ngayon para parangalan ang banal na Diyos, para makilala sila ng lubusan ng mga taong hindi nakakilala na siya yung totoo at nag-iisang Diyos at hindi po maging vain ang ating worship. Pumunta ka na rin lang sa church, bakit vain worship pa ang iaalay natin sa Panginoon? Sayang yung oras mo, yung bihis mo, yung panahon mo, kung hindi mo naunawaan bakit ka pumunta sa church. Kaya napakahalaga mga kapatid na nauunawaan natin na sa bawat pagdalo natin sa church, siya yung ating pinaparangalan. Pag naunawaan mo yung bagay na yun, hindi ka mahihiya na itaas ang iyong kamay at magsabing hallelujah, praise the Lord, magsabing amen kapag naituturong salita ng Diyos dahil alam mo na totoo yung Diyos at totoo yung pahayag ng salita ng Panginoon na naririnig natin. At yung pag-lift up natin ng ating mga kamay, nakikita yan ng mga tao na dumadalo mga kapatid. Kahit mahina ka, pwede mong gawin yun. Kahit nanlulupay-pay ka, pwede mong gawin yun dahil ang pagsamba is a choice. Ang pagsamba is a choice mga kapatid. Kaya hindi natin pwedeng idahilan, Lord, bad trip kasi ako. Kaya nga napakahalaga makadalo tayo sa devotion. Dahil doon pa lang sa pagluhod natin, nililinisan na ng Panginoon yung ating puso. Dahil aminin natin o hindi, kahit Kristiyano ka na, kahit napuspos ka na ng Holy Spirit, kapag na-connect ka dun sa mga hindi tama ang spirito, nasisira din yung spirito mo, kapatid, di ba? Kaya minsan parang ayaw mo nang ibigay yung best mo, pero tandaan natin, kung bibigyan tayo ng marka ng Diyos, ano ang imamarka niya sa atin? Ano ang grade natin sa ating Panginoon, mga kapatid? Kaya napakahalaga na ibigay natin yung best na worship natin sa Panginoon instead na ialayan lang natin siya ng kalahating puso, kalahating isip, kalahating kalakasan na pagsamba. But let's give our best worship sa ating Panginoon. Palakpakan nga natin ng Diyos, mga kapatid.
Praise God. Hallelujah. So hindi po biro-biro ang paglilingkod sa Diyos. Hindi po ito laro dahil banal yung ating nilalapitan na Diyos, mga kapatid. Pangalawa, ignorant worship, mga kapatid. Sa dami ng relihiyon sa panahon natin ngayon, pero hindi nila kilala ang totoong Diyos. Di ba mga kapatid, napakapalad po natin dahil kilala natin yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. Yung Diyos na nagbigay ng kung ano man yung meron na nakikita natin sa mundo, mga kapatid. So dito sa Acts 17 verse 23, yung sa lugar ng Atenas, mga kapatid, na kung saan pumunta doon si Apostle Paul, nakita niya na ang mga tao sa Atenas or mga taga-Atenas ay lubos na nagpapakarelihiyoso sa maraming bagay. Sapagkat sa paglalakad ni Pablo ay nakakita siya ng isang dambana na may nakasulat sa Diyos na hindi nakikilala. Ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi nyo nakikilala, ay siya kung ipinapahayag sa inyo. Dahil nandun yung hangarin nila na every time na nakakarinig sila ng mga bagong pagtuturo, ay interesado sila. Pero narinig nila, ipinamalita dun sa lugar ng Atenas na itong si Apostle Paul ay nagtuturo siya ng ibang katuruan. At oo, minsan ang mga tao super relihiyoso, pero ang mahirap, hindi nila kilala yung totoong Diyos. Kaya nga sa mga ibang relihiyon, ang dami nilang sinasamban ng mga Diyos-Diyosan, pero sayang, kasi hindi nila kilala, akala nila buong buhay nila, naglilingkod sila sa totoong Diyos, pero sayang yung kanilang pagsamba dahil ignorante sila sa totoong Diyos. At ganun din ang mga taga-Atenas, mga kapatid. Kaya sinabi ni Apostle Paul na ang itinuturo ko sa inyo ay siya yung Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Kaya nandun yung hangarin nila, mga kapatid. Kahit din tayo, nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, andun naman yung hangarin nating maglingkod, pero hindi talaga natin alam yung eksakto na tamang pagsamba sa Panginoon, kung paano tayo maglilingkod, kung ano yung ating susundin. Basta ang importante, nakapag-church ka ng 1 hour, narinig mo yung pagtuturo, pero pag uwi mo, walang totoong pagbabago. Kasi walang Holy Spirit na maglilid sa atin, mga kapatid. Sapat na nakapunta ka sa church at doon na matatawag na relihiyoso ka. Pero hanggat hindi natin nakikilala yung totoong Diyos, useless or ignorante tayo, mga kapatid, sa talagang pag-worship sa ating Panginoon kapag hindi natin siya lubos na kilala, mga kapatid. Praise God. Kaya napakapalad natin dahil yung itinataas nating Diyos, ipinadama niya yung pag-ibig niya, itinuro niya sa atin ang katotohanan, tinanggap natin ang Holy Spirit na ito yung nagtuturo sa atin ngayon kung paano tayo mamuhay ng may kabanalan. Wala tayong pagkakaiba, mga kapatid, sa mga unbelievers noon. Di ba, mga kapatid, dahil hindi natin ito dati alam, pero napakapalad mo. At kung alam mo na napakapalad mo or hindi ka swerte, napakapalad mo, you're so blessed dahil nakilala mo yung totoong Diyos, wag natin sayangin, mga kapatid, na ibigay yung best na pagpupuri natin sa siya dahil nakilala natin ng lubusan na itong Diyos na nagkatawang tao, siya pala yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Hindi ba tayo nalulugod, mga kapatid, dahil nagpakilala siya at ang patunay na ikaw ay anak ng Diyos dahil may tatak ka ng Espiritu Santo. Kapag wala ang Espiritu Santo sa isang tao na yan, hindi siya kay Kristo. Salamat sa Panginoon dahil para tayo kay Kristo. At itong si Kristo na ito, siya yung Misayas. Siya yung Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid, na tumubos sa ating mga kaluluwa, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Number 3, we'll worship or self-worship, mga kapatid. Will worship or self-worship. Ang sabi rin niya sa Colossians chapter 2, verse 20 to 23, wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why as though living in the world are ye subject to ordinances? Touch not, taste not, handle not, which all are to perish with the using. After the commandments and doctrines of men, which things have indeed a show of wisdom in will worship, in humility,
and humility and neglecting of the body, not in any honor to the satisfying of the flesh. So nandun mga kapatid na pinalaya na tayo ng Panginoon sa katuruan ng mga tao, mga kapatid. Katuruan ng mga tao na sinusunod naman natin pero hindi talaga lubos na nababago yung ating pagkatao, yung ating mga buhay, mga kapatid. Na itong self-worship na ito ay ginagawa lang talaga natin. Pero hindi talaga ito nakakalugod sa ating Panginoon. Kaya salamat sa ating Panginoong Diyos. Sabi ko nga dahil pinalaya tayo ng Panginoon, binigyan niya tayo ng totoong wisdom para hindi na tayo magpasakop sa tradisyon ng mga tao, mga kapatid. May mga na-encounter po kami sa pag-Bible study na yun nga, kunikwento nila yung salitang ang nga agkotikastoy, tabawal, agyatang ka, umimbag ato'y anak mo, na yung mga natuturuan ay ng salita ng Panginoong Diyos ay inaano na nila, kinokontra na nila yung bagay na yun, lalo sa mga matanda kasi yun yung mga advice nila dahil sa tradisyon or naipamana na maling katuruan sa kanila at ipinapasa nila sa kanilang mga manugang at sa kanilang mga apo na salamat sa Panginoon na palaya na tayo sa mga bagay na ito. Praise God, napalaya na tayo sa mga ito, mga kapatid, at totoong tinuturuan tayo ng Panginoon na lubos na magbago, na wala doon yung talagang wala doon yung tinatawag na pagsamba, pero nasa katotohanan na tayo, mga kapatid. Kaya nga nandoon na ye shall know the truth. Dati rin tayo naniniwala sa ganito, naniniwala sa ganyan, pero habang tumatagal na sinasaliksik natin ang salita ng Panginoon, napapalaya tayo para hindi na magpasakop sa mga maling katuruan, kundi ginagawa na natin ang mga bagay na kalooban ng ating Panginoong Diyos dahil iminumulat niya yung ating mga kaisipan, mga kapatid, sa bagay na katotohanan. Hindi na tayo tinatawag na dapat na magpasakop sa mga maling katuruan, mga kapatid. Amen? Amen. Praise the Lord. Sabi natin, praise the Lord. Hallelujah, Jesus. And last, sabi niya dito, number 4, spirit and in truth worship. So, nandito yung apat na types of worship. Yung una, vain worship. Pangalawa, ignorant worship. Pangatlo, will worship or self-worship. At ang pang-apat ay spirit and truth worship. Sabi ng Panginoon sa babae na, sabi niya dito, Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Ye worship, ye know not what we know what we worship. For salvation is of the Jews, but the hour cometh and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So nandun, mga kapatid, na itong babae na ito na isang nakausap ng ating Panginoon, isang Samaritana, mga kapatid. At ayun nga nalaman niya na siya ay walang asawa dahil ang katotohanan, 5 na ang naasawa niya pero wala siyang pinakasalan. At tong bagay na ito na-miss ang babae dahil ayun nga, nalaman niya na kahit di niya kwinento, oo nga naman, wala daw siyang asawa pero 5 na ang naging nakasama niya. At na-miss itong tao na ito dahil nalaman niya kung ano yung pagkatao niya at naniwala siya na siya yung Misaya na inaantay nila at ipinamalitan niya ito sa mga tao. Dahil ipinapangaral din nga na sa Jerusalem lang ang dapat sambahin ang Diyos. Pero sabi nga ng Panginoong Jesus na darating yung panahon na ang tao or
Darating ang panahon na ang Diyos sasambahin siya sa espiritu at sa katotohanan, hindi na lang sa bundok na ito, hindi na lang sa Jerusalem. Na ang ibig sabihin mga kapatid, hanggang sa Pilipinas, nakarating na ang sino man na maghahanap na sasamba sa Diyos na ito ay sasambahin siya sa espiritu at sa katotohanan. Salamat mga kapatid sa ating Panginoon dahil hindi lang ang mga Israel ang bayang pinili ng Diyos na maligtas, pero nagkaroon ng pagkakataon na anumang lahi, anumang lipi, anumang bansa mga kapatid ay mayroong pagkakataon na kilalanin ang Diyos, na sa mga naghahanap sa Kanya ay sasambahin siya sa espiritu at sa katotohanan. Kaya nakarating sa Pilipinas mga kapatid, ang bagay na nakilala natin ang Diyos at ngayon nga, hindi tayo sumasamba mga kapatid sa Jerusalem, pero sumasamba tayo mga kapatid sa espiritu at sa katotohanan dahil ibinigay din ng Diyos sa atin ang kaligtasan. Hallelujah! Hindi lang sa Hudyo ang kaligtasan, hindi lang sa Jerusalem dapat sambahin ang Diyos, kundi sa bawat lugar, anumang bansa na may totoong sasamba, na tatawagin mga kapatid. Hallelujah, Jesus ay sasamba sa ating Panginoon. Kaya napakapalad po natin mga kapatid dahil nakilala natin itong nag-iisang Diyos na ito. Kung titingnan natin mga kapatid, kung hindi lang natin nalaman yung katotohanan, isa pa rin tayong sumasamba sa mga rebulto, isa pa rin tayong nagpapaniwala na apros-aprosan dagi jay rebulto tapno no kwakot lumaing kamad. Marami tayong mga pinaniniwalaan pero andun yung mercy ng ating Panginoon sa atin. Na hindi dahil sa sarili nating gawa, kaya natin siya nakilala. Pero dahil sa mercy ng Panginoon, pinakinggan ng Diyos yung prayer ng mga unang tinawag niya para mabuksan din ang ating mga isip. Dahil hindi naman naging automatic na nakilala natin ang katotohanan at nakilala natin ang Diyos. Pero dahil may pinakinggan ang Panginoon na prayer ng mga na unang nakakilala sa kanya mga kapatid ay nandun din na nandito tayo ngayon na nalaman ang katotohanan, napalaya, tinanggap ang kaligtasan dahil nahabag din ang Diyos sa atin. Kung paanong si Cornelius mga kapatid, kahit na isa siyang hintel, pero nandun mga kapatid na nakita ng Diyos yung kanyang mga gawa. Pero kulang yun mga kapatid, kaya nalaman niya ang katotohanan dahil nag-send ang Panginoon ng isang mangangaral para mapakinggan din niya ang katotohanan. Hindi rin natin agad tinanggap ang katotohanan kung walang nagturo sa atin, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Kaya salamat sa ating Panginoon sa mga bagay na ito. Nandito tayo ngayon nagkatipon, hindi man tayo magkakamag-anak, lahing Pilipino tayo, hindi tayo magkakakilala, hindi tayo magkakadugo. Pero dahil sa habag ng Panginoon, pinag-isa niya tayo mga kapatid para mag-worship sa Kanya in spirit and in truth mga kapatid. The Lord promised us, ito yung napakagandang pangako ng Diyos. And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. Yun yung napakagandang mensahe ng Panginoon na ang tamis ng pag-ibig ng Diyos, yung love ng Panginoon sa atin ay hindi po siya masukat mga kapatid. Kaya yung pangako niya na kung hahanapin natin siya ay masusumpungan natin siya. And right now we are in the perfect place mga kapatid, bahay pa ng bahan na kung saan hahanapin natin muli ang Diyos at naniniwala ako na masusumpungan natin siya kung buong puso natin daw siyang hahanapin mga kapatid. So hindi lang tayo lalapit para hanapin siya, pero magsusumamo ulit tayo mga kapatid at ilapit ang ating mga requests. Dahil bunga din tayo ng request mga kapatid ng mga nakakilala. Kaya akala lang natin isang oras na punta mo dito at luluhod ka sa Panginoon, mayroong ginagawa na kapangyarihan ng Diyos para mag-move siya mga kapatid para sa mga request natin mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa ating Panginoon. Masusumpungan natin siya muli sa oras na ito. The Lord wants us to come and worship Him. Ano ang gusto ng Panginoon? Sino ba tayo mga kapatid para hangarin ng Diyos?
Gusto niya daw tayo na lumapit sa Kanya at sambahin natin siya ng may pagpapakumbaba. I-adore natin ang ating Panginoon. Ibaba natin yung sarili natin sa Diyos. Sabi niya, "Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker." So nandun mga kapatid sa Psalm 95 verse 6 na sinasabi niya dito na the Lord wants us to come and worship Him. Kaya sa ating pagluhod mga kapatid, nakatulong nawa na itong mga bagay na pinakinggan natin patungkol sa pagsamba ay patuloy na maimulat ang ating kaisipan na hangarin nawa natin ang Panginoon sa ating pagluhod at yung promise niya na masusumpungan natin siya ay talagang masusumpungan natin ng Diyos. Amen? Naniniwala ba tayo mga kapatid na masusumpungan natin muli sa oras na ito ang Panginoon? Kaya huwag natin sayangin yung time na nakakapag-pray tayo mga kapatid. Huwag po tayong magmadali na mag-pray mga kapatid. Ba't sambitin natin kung ano yung mga bagay na kailangan nating ipag-pray? Sa totoo lang mga kapatid, pwede nating hangarin sa Panginoon na, "Lord, turuan mo akong mag-pray. Ipaalala mo sa akin kung ano ang dapat kong ipag-pray." Kasi minsan natatapos tayo sa prayer ng 5 minutes dahil sarili lang natin ang ating naipag-pray mga kapatid. But habang tayo ay nagpapakumbaba sa oras na ito, tumawag tayo sa pangalan ng Diyos, ibaba natin ang ating sarili at alamin natin kung ano yung nais ng Panginoon na ipag-pray natin at ipapadama muli yun ng Diyos sa atin mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, malapit na pong bumalik ang Diyos at marami ang mga nandulupaypay at nanlalamig dahil may kanya-kanya tayong problems. May kanya-kanya tayong higante na problema mga kapatid na ikaw mismo hindi mo kaya pero sa tulong ng Panginoon na ikaw ay luluhod, mapagtatagumpayan pa rin natin anumang pagsubok, anumang higante na meron sa ating buhay dahil nandito ang Diyos at nakikinig siya kung buong puso natin siyang hahanapin at gagawa muli siya ng paraan mga kapatid para tayo ay tulungan. Mapagtagumpayan siya at i-glorify natin ang kanyang pangalan. Praise God, tayong tumayo. Tayo tumayo sa oras na ito mga kapatid at ba't di natin purihin, ba't di natin sambahin ang ating Diyos ng buong puso at buong kaluluwa mga kapatid dahil masusumpungan natin muli ang presensya ng Panginoon. Hallelujah, Jesus! Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. At sa ating pagluhod, mga kapatid, awitin natin yung kantang nagsasabing, "I will come and bow down." Let's bow down before the presence of God, mga kapatid. Hallelujah. Oh, Jesus. I will come and bow down. I'll come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence, there's fullness of joy. There is nothing. There is nothing. There is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. I will come and bow down. Damin natin ang presensya ng Panginoon. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence, there's fullness of joy.
worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. Narito po ang ating Panginoon. Bukas ang altar. Tayo'y tumawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hanapin natin siya ng buong